testimonies and special number. Are you blessed this afternoon? Amen. Praise the Lord. And napakaganda po, no, na meron tayong plano that hindi lang po dito sa Bahrain, even pag umuwi po tayo ng Pilipinas. I was talking to the candidates for baptism at sabi ko nga na we will become a member of this church, and we know na hindi naman tayo dito permanent, no? Someday we'll go to our homeland. Ay sabi ko, magpatuloy kayo. Meron tayong mga members that they are now in the Philippines, and we are glad that they are yung iba sa kanila naligtas dito, nabaptize, yung iba naman ay galing sa Pilipinas, and some of them are revived din po dito sa Bahrain. And then pagdating sa Pilipinas ay nagpapatuloy. Amen. So yan po ang ating pong dapat po na merong plano tayo at lagi natin ipanalangin sa ating Panginoon. Ngayon pong hapon, let's open our Bibles and let's all stand up please as we read our verses. I would like you to open in the book of 1 Corinthians chapter number 12. 1 Corinthians chapter number 12, verses 1 to 11, and we'll be reading the remaining verses after our prayer. I would like to speak regarding the body of Christ and spiritual gifts. 1 Corinthians chapter 12, verse 1 to 11, we'll be reading verses 1 to 10 responsively, and verse number 11 altogether. 1 Corinthians chapter number 12, verses 1 to 11. Are you there, church? Amen. Verse number 1, Now, concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant. You know that the Gentiles carried away unto these dumb idols, even as you were led. Wherefore, I give you to understand that no man speaketh, speaking by the Spirit of God, calleth Jesus a curse, and that no man can say that Jesus is the Lord, but by the Holy Ghost. Now there are diversities of gifts, but the same Spirit. Verse number 5, And that are difference of administrations, but the same Lord. And there are diversities of operations, but it is the same God who is worketh all in all. Verse number 7, But the manifestations of the Spirit is given to every man to profit withal. For to one is given by the Spirit the word of wisdom, to another word of knowledge by the same Spirit. Verse 9, To another faith by the same Spirit, to another the gifts of healing by the same Spirit. To another the working of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirits, to another diverse kinds of tongues, to another the interpretation of tongues. Altogether, verse number 11, But all this work one that same Spirit, dividing to every man severally as he will. Let's pray. Heavenly Father, we are thankful for this time, Lord, set aside for the preaching of God's Word, for us to learn, Lord, your words. And there's a purpose, Lord, why you put this passage right here for us to understand as a church member, as a saved person. We pray, Lord, that you'll nourish us, Lord, by your words. And I pray that you use me as a channel blessing this afternoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. You may be seated. So our lesson, our subject this afternoon is very simple. No? It is about, sabi nga po dito, the spiritual gifts. Now, I would like to ask first for us to determine the spiritual gifts and the fruit of the Spirit. There is a difference between the two. And if you can notice, in Galatians chapter 5, it was mentioned. Diba? Pag binuksan po natin Galatians chapter 5, we can see there that the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, temperance, ano pa ba? Meekness. Against such, there is no law. And when you see that, it's different from the gifts of the Spirit. It is something like the fruit in His Word itself can define it that, for example, nagtanim ka ng mangga, anim ka ng mangga. Diba? It's a organic na
kusang lalabas sa atin. For example, when we got saved, we have the Spirit, no? The Spirit dwelleth in us. And as a saved person, no? As the Lord changes you, you will love. You will learn to love the unlovable. Love, you will enjoy, even though it's not enjoyable, di ba? Sa buhay natin bilang isang Kristyano, there's so many problem, pero masaya ka pa din. Lumalabas ng kusa yun eh. No? While in the gifts, ito po ay, kumbaga, binibigay ng Panginoon. Depende sa ating kalalagayan at sa ating panahon. As we can see in this very verse, na may mga binanggit dito na gifts na hindi na po available ngayon. It's depend on the time. And there were, in Bible school, what we called is the temporal gifts. No? The temporal gifts. May mga gifts na kung saan ay nakalagay po dito na hindi na po applicable sa atin. And there's a reason why. Unang-una, makikita natin dito that there is a gift of diversities. No? In verse number 8. Tignan natin verse number 8. Ang sabi ng Bible, pakibasa nga po verse number 8. Brother Resty, please, verse number 8. For the one is given by the Spirit of the word of wisdom, to another the word of knowledge by the same Spirit. Okay, so it's very basic, no? Na lahat tayo ay merong iba't ibang gifts na binigay ng Panginoon. Now, we can see here the gifts of the Spirit of the word of wisdom. No? You understand that not every one of us can teach. Not every one of us can stand up and explain the Word of God expoundedly. Maybe you have a knowledge, pero meron talagang nilagay ang Panginoon, binigay ang Panginoon ng mga tao na kaya nila mag-explain. I can tell you many people, and even pastors, and even not pastors, no, that they have these gifts of explaining the Word of God. At meron silang gift na palawakin yung salita ng Diyos. And that is not because of our wisdom, it is coming from the Lord. If you can see here, ang sabi po ng Bible dito, no man can tell that the Lord is God except he will be led by the Spirit. Even the Apostle Paul, when he said, that thou art Christ, sabi niya sa Panginoon, sabi ng Panginoon, this is not coming from you, this is coming from the Father, this is coming from the Spirit. So there is a gift that is given by the Lord. It is, kumbaga, hindi po ito kusang lumalabas. It is depend on the Lord that will give us. And verse number 9, anong sabi dito? To another the faith by the same Spirit. To another the gifts of healing by the same Spirit. So, bakit pinagsama yung faith and healing? Kasi, yung mga pinapagaling ng Panginoon is nakadepende po sa pananampalataya. You remember, when the Lord Jesus Christ is healing those people, tinatanong niya muna, if you have faith, kung meron kang pananampalataya, ikaw ay papagalingin ng Panginoon. There was a place that wala siyang ginawang miracle because they don't have faith. So, pagdating po dito mga kapatid, naniniwala tayo. Kayo po ba'y naniniwala na kaya tayong pagalingin ng Panginoon? Amen. Amen. Right? But there were people in those times that meron silang gifts of healing. At yan po yung mga apostles. Ngayon, sa panahon natin ngayon, naniniwala tayo na tayo pwedeng pagaling ng Panginoon. Pero wala na pong mga tao na kung saan is, yung ba may kapangyarihan, nahahawakan ka lang at, diba, meron silang kapangyarihan na pagalingin ka. Wala na po sa panahon natin yon, sapagkat mga kapatid, ang great healer po natin ay ang Panginoong Jesucristo. Meron pang ang panyo dati, pag hinawakan mo, di ba sir, kay Apostle Paul, pag hinawakan mo, gagaling ka. Ngayon, kahit anong panyo yan, kahit gano'n pa kamal na panyo yan, pag pinahawak ko sa'yo, kahit ako isang pastor, sasabihin ko sa'yo, hindi ka gagaling. Wala akong kapangyarihan na gano'n. And for us, hindi tayo pwede magsabi kung anong gifts na meron ka. Ang Panginoon na magbibigay sa iyo niyan. So, makikita natin dito yung gifts of healing. It's not in our time today. And even though in those times, it is in the will of God kung papagaling ka niya o hindi. Makita natin yung mga apostles. Si Apostle Paul, meron siyang karamdaman pero hindi siya pinagaling ng Panginoon. There's a reason why.
Minsan, binibigyan tayo ng sakit ng Panginoon for us to be dependent on Him. Merong mga may karamdaman, makita natin, may mga pastor, may mga kilala ba kayong mga pastor, may sakit? May high blood, may, lahat, sakit sa puso. May mga sakit. May mga cancer pa yung mga yan. Pastor na yon. Hindi namin pwedeng sabihin na hindi sila malapit sa Panginoon. Kung sino pa ang mga malapit sa Panginoon, minsan nga, sila yung merong may karamdaman. And, because the Lord wants them to depend on Him. Now, it is on the Lord's power, it's not on men, mga kapatid, no, na magpapagaling ng isang tao. Here, we can see the healing, the gifts of healing. And I tell you that it is in a temporal gifts. And verse number 10, to another, the working of miracles. Hindi na tayo sa miracle. May mga tao na nagkakaroon ng miracle crusade. Sabi niya, meron daw lumapit sa kanya na bulag. Tapos pagkatapos ng miracle crusade, ay nakarinig na siya. So iba yung pagpapagaling, di ba? Bulag pumunta doon sa miracle crusade, paglabas ng miracle crusade, nakarinig na. Gumaling nga pero iba yung pinagaling. Hindi nakuha nung iba eh. Kailangan pa ulitin. So, the working of miracles, mga kapatid, hindi na po sa panahon po natin ngayon. Kaya kung makakita tayo, hindi ko alam kung nakakita kayo ng mga tao na nasa television, na nagpapalabas ng masamang spirito. At sasabihin na ito ay mayroong masamang spirito. Manginig-nginig ka lang doon, sasabihin na may masamang spirito na eh. Paano mo masasabi na yung tao na yun may masamang spirito? May epilepsy na yung pastor. O may epilepsy. Na napanood ako eh. Tignan nyo. No? Merong masamang spirito yan. Mga ganun-ganun na siya eh. Paano kung gaganon-ganon ka lang? May masamang spirito ka na ba? Paano mo masisigurado na may masamang spirito? Marinisin na lang po yung pastor. Diba? So, hindi po sa panahon natin mga kapatid. Ito po ay panahon ng mga apostles. Pag tinignan mo yung context, sino bang kinakausap ni Apostle Paul? The Corinthian Church. Nung sinabi niya itong mga bagay na ito ay para sa mga Corinthian Church. So therefore, ito ay sa mga tao, pansinin ninyo na hindi ito binabanggit ng Panginoon sa every churches. Hindi sa lahat ng churches binabanggit niya yung gifts na ganito. Kasi iba-iba po mga kapatid, no? Hindi po lahat ng churches nung panahon niya merong ganitong klaseng gifts. So the miracles, mga kapatid, ang miracle, unang-unang miracle na ginawa ng Panginoon sa atin ay tayo po'y naligtas. That's the greatest miracle. Na tayo, isang makasalanan, at tayo pupunta ng impyerno, nag-iba yung direction natin. Hindi na tayo pupunta ng impyerno, pupunta tayo ng langit. That's the greatest miracle in our life. And I believe na ang isang tao, mga kapatid, na ang pinaka-importante sa kanya is yung kanyang kaligtasan. Pwede kang mabuhay ulit, like Lazarus, pero mamamatay ka ulit. Yung mga pinagaling ng Panginoon, namatay din po sila. Ang pinaka-importante mga kapatid is yung kaligtasan. And I believe, yung mga pinagaling ng Panginoon, hindi lang sila pinagaling ng Diyos, naniwala sila sa Panginoon Kristo. Nagkaroon sila ng pananampalataya, so therefore, sila po ay naligtas. Hindi lang sa physical na anyo o sa physical na pagpapagaling, kundi sa espiritu, pinapagaling po tayo ng ating pong Panginoon. So, working miracle, to another prophecy. Ito yung sasabi natin na prophecy. Pag sinabing prophecy, sabi nga ni Brother Frayn, is you're able to see what is in the future. At exactly na yun ang matutupad o yun ang mangyayari. Now, hindi na po tayo nasa panahon ng prophecy sapagkat meron na po tayong Biblia, salita ng Diyos. At dito, pinakita na ng Diyos, umpisa sa kasulukuyan at sa mga darating pa. Kung nilagay na ng Panginoon lahat mga kapatid, bakit pa natin kailangan ng prophecy? Sabi sa Revelation, in chapter 22 I think, na sino man ang magdadagdag at magbabawas sa mga nakasulat na ito, ay lahat ng dilubyo na nandito ay maidaragdag sa kanya.
So meaning to say, the Lord is trying to make us understand na wala nang dapat prophecy na mangyayari, yung tinatawag natin na new revelation na tinatawag. Nagigising ka, sasabihin mo, kinausap ka ng isang anghel na magtayo ka ng ibang religion. Or gigising ka, sasabihin sa'yo ng isang anghel or sa panaginip na ganito mangyayari sa'yo. Now, alam natin, may mga nangyayari, sabi nila, according to their testimonies, na ganun din. Para sa akin, meron din ako mga napaginipan na nangyari din eh. So, coincident lang. Sa dami na nangyayari sa buhay natin, pwede natin sabihin na ito ay prophecy, ito hindi prophecy. Ito ay nakita ko, hindi ito ay nakita ko dati. Mga kapatid, wala tayong kapangyarihan na para malaman po ang bukas. Ano ba yung James chapter 4? Diba? Verse 17. Whereas you know what shall be on the morrow. Tama ba? 14. What shall be on the morrow, for what is your life? Sabi niya, hindi mo alam kung anong mangyayari bukas eh. O sabi mo sa Panginoon, Lord, hindi, alam ko kung anong mangyayari bukas. Kasi meron akong power of prophecy. O sabi ng Panginoon, whereas you know what shall be on the morrow. Hindi mo alam kung anong mangyayari bukas. Boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. So, sabi nga ng kanta, we don't know about tomorrow, but we know who holds tomorrow. Amen. What matters, mga kapatid, anumang mangyari sa iyo sa buhay mo, ikaw man ay mawala ng trabaho, ikaw man ay anumang mangyari, magkasakit ka man, hindi importante. Ang importante, alam mo kung sino ang may hawak ng kinabukasan mo. Amen. And that is the Lord Jesus Christ. So, mga kapatid, isipin natin, no? Pagbulay-bulayan natin yung mga binabasa natin. Ibig sabihin na pag nabasa natin dito ay sasabihin natin meron palang prophecy. To another, discerning of spirit. Okay? To another, diverse kind of tongues. And to another, interpretation of tongues. So, dito makikita natin yung pong speaking in tongues, which we don't believe na meron pa sa ating panahon. Yung speaking in tongues, in their times, in Apostle Paul's times, ito po ay para pag mag-share po ng gospel. Para pag nagsalita sila, maintindihan ng ibang tao. For example, no, ngayon, ang pinakamarami sa atin is Ilocano. Talo yung mga Ilonggo eh. Ngayong naghahabol pa. Ngayong hapon na ito. Kung kayo ay magsasalita ng Ilocano, hindi namin maintindihan ng Sir Brian. Di ba? Opo, tama. Ngayon, ang speaking in tongues ng panahon na yon, pag nagsalita siya ng Ilonggo, maintindihan ninyo. At pag kayo naman salita ng Ilocano, maintindihan din namin. That is the speaking in tongues before. Kaya pa naniniwala tayo na wala na sa panahon ngayon. Unang-una, sapagkat ito po ay para sa mga apostles lang, sa time ng apostles, because the Word of God is not yet completed. Now, mga kapatid, bakit mayroong mga speaking in tongues? No? Kung titignan natin, ang mga speaking in tongues ngayon, hindi natin maintindihan. Kaya nga dito, sabi ng Apostle Paul, to one is diverse of tongues, and to one is interpretation. Ibig sabihin, ini-interpret din nila. Kaya nga sabi ng Apostle Paul, what is the use of having these tongues without interpretation? Kasi ang Word of God dapat naiintindihan. Tama po ba? I can preach here, no? That about other language, Bisaya. Pwede ako mag-Bisaya. Ambot sa imo, unsa man, no? Pwede ako mag-Bisaya, but could you ever understand? No. So, ang Word of God is for understanding. Dapat maintindihan ng lahat. Kaya nga kanina, nabigla ako, merong ibang lahi, napa-English tuloy ako. Bigla na English, Tagalog na yung tapos magda-divert ka ng English. Medyo mahirap, di ba? So, ang nangyari kanina, Taglish na lang. Naging Taglish yung natin. Kasi gusto natin ma-reach out sila ng salita ng Diyos. So, the prophecy, why there is a diverse of tongues before?
for them to able to understand, first of all, the gospel of the Lord Jesus Christ. Acts chapter 2, you see, in that time when they were being filled by the Holy Spirit of God, that they were 3,000 souls got saved, di ba? When Apostle Peter preached, and then they were added to the church the same day. So that's the result of the Holy Spirit and speaking of tongues. Yung mga tao na yon, sabi nila, bakit kaya kahit na sila ay mga ibang ethnicity, ethnicity, na sila po ay galing sa ibang lugar, naiintindihan natin sila. So, that's the purpose of speaking in tongues. Para po magkaintindihan sila. So, ngayon po, sa panahon natin, hindi natin maintindihan yung mga speaking in tongues. So, therefore, hindi po ito galing sa Panginoon. In fact, when someone is speaking in tongues, parang nag-i-invite pa nga yan ng bad spirit eh. Mga ganun-ganun. Hindi natin alam kung ano sasabi nila. Baka mamaya yung may mga rasyon-rasyon na dasal, na ginagamit ng mga spiritista para mag-invite ng mga masamang spirito. So it's not for our time today. You study the Word of God, mga kapatid, at ngayon po, open na yung salita ng Diyos. It's open, it's easy to understand, it's very simple. Kaya po, even the young people can understand it. At ang Panginoon po ay binigay sa atin ng plain and simple. In verse number 12, verse number 11. Sana tayo, verse number 11. All this worketh that one and the self-same Spirit, dividing to every man several as he will. As he will. Okay? So, hindi po ito binibigay sa lahat. No? Ito po ay according po sa kalooban ng Panginoon, and they are working on it. Now, in verse number 12, makikita po natin that they talk about, welcome po Sister Rosalie, they talk about the body. The body. Bakit kaya, ito ang tanong natin, bakit kaya ang church ay inihilin tulad ng Panginoon sa katawan? Bakit? Bakit po kaya na hindi inihilin tulad ng Panginoon ang church sa isang bahay? Tayo yung mananampalataya sa Kanya. The body of Christ is us, di ba? Tayo yung body of Christ. Now, kung titignan niyo yung body, every part is important. Bawat parte ng katawan ay importante. Kaya kung babasahin natin dito mga kapatid, tignan natin verse number 12. For us the body is one, and not many members, and all the members of one body, being many, are one body, so also is Christ. Kaya nga, ang simbahan, it needs to be united. Hindi pwede na makita ka ba ng isang tao na naglalakad, yung kamay naiiwan? Bakit tignan, di ba? And that's how the church, when there's someone that is, ayoko sumunod, meron tayong gawain. Ayoko, naiiwan ka. Ang pangit, di ba? Makita ka ba ng tao na naiiwan yung kamay? O yung isang pa naiiwan, yung isa tumatapak. You cannot do that. And so, lahat tayo bilang isang katawan, we have unity and we are working as one. We are acting and operating as one. Ang ginagawa ng isa, ay gagawin din ng isa. Ang kaliwang kamay ay importante, ang kanang kamay ay importante din. Ang kaliwang paa ay importante, ang kanang paa ay importante din. All of our members of the one body is important in the church. Lahat po tayo mga kapatid ay importante. Kaya inaasahan tayo ng Panginoon. Most especially, pag tayo po ay merong responsibility sa gawain ng Panginoon. Naalala ko muli yung kwento ng isang mag-asawa, na sila ay pupunta ng church dapat at sila ay nasa higaan pa. Sabi ng kanyang asawa,
ay punta tayo ng church, sabi ng babae. Sabi ng lalaki, ayaw ko, inaantok pa ako. Sabi ulit ng babae, punta tayo ng church. Sabi niya, mamaya na, inaantok pa ako. Tapos sinabi ulit ng babae, punta tayo ng church. Tapos sabi ng lalaki, bakit ba? Ang kulit mo. Sabi ng babae, ikaw yung pastor eh. Yung pala, yung lalaki, siya pala yung pastor. Inaasahan sa gawain ng Panginoon. Mga kapatid, kung tayo po lahat ay inaantok, kung sinabi natin inaantok, ako rin inaantok din ako. Pero nung umupo na ako dyan, nawala na yung antok ko. Yung pagod, merong pagod mga kapatid. Sabihin natin, pagod tayo. Pupunta pa tayo ng church. Pero yung pagod nawawala pag andyan ka na sa simbahan ng Diyos. Pag kumakanta ka na ng hymnals, nawawala na yung pagod. Pag nag-testimony ka na, hindi mo na mapapansin, meron ka palang sakit sa ulo. Lahat po ay nagiging maayos pag nasimbahan ka ng Panginoon. Dahil inaasahan tayo. That is one body. Ha? Importante tayo. Kung ako po ay dito lang mag-isa, sinong tuturuan ko? At kung kayo andyan naman, sino magtuturo sa inyo? Kaya importante tayong lahat. One body with many members. Pansinin niyo yung mga cars, no? Natuto sila na yung car ay paghiwa-hiwalayin by parts. Kasi po, noong unang panahon, yung isa pa lang, yung isang kaha, pagka na-disgrasya ang isang sasakyan, buo yan, papalitan. Ngayon, ginawa nilang by parts kasi pag nasira yung harapan lang ang ayusin mo. And that's a same thing with us as a church, mga kapatid. We are many members, every part of us, lahat tayo, kanya-kanya ang ating pong mga operations. Iba-iba yung binigay sa atin ng Panginoon, iba-iba yung gifts ng Panginoon sa atin. So, we work as one. Iba man po ang ating pong mga gifts, mga kapatid, no, ay sama-sama naman tayo naglilingkod sa Panginoon. Verse 13, the Bible says, for by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we bond or free, and have been all made to drink into one Spirit. For the body is not one member, but many. If the foot shall say, because I am not the hand, I am not of the body, is not therefore not of the body. And if the ear shall say, because I am not the eye, I am not the body, I am not of the body, is it therefore not of the body? If the whole body were an eye, where were the hearing? If the whole were hearing, where were the smelling? But now God has set the members, every one of them, in the body as it had pleased Him. So ang naglalagay po ng mata sa church, ang naglalagay ng earrings, ng tenga, church, ang naglalagay ng membro sa church, at most importantly, ang naglalagay ng pastor sa church is ang Panginoon. He said, He set the members of the body according as He pleased it. Minsan po mga kapatid, hindi natin alam bakit tayo naging part ng body na ito. It is the Lord who put you in this body. Na kahit ayaw natin, no, mamahalin natin yung mga tao dito. Bakit? Kasi nilagay ka ng Panginoon dito. You are set by the Lord. Huwag natin isipin, baka meron pang mas better na church. No! Nilagay ka ng Panginoon dito. Lalago ka dito sa church na ito. Alam ng Panginoon kung saan ka lalago. Alam ng Panginoon kung sino magiging pastor mo, kung saan ka lalago. Alam ng Panginoon kung ano ang pwede mong gamitin at gawin doon sa simbahan. And that's why the Lord is setting us in a one body, which is the church. So God had set the members, every one of them, in the body as it had pleased Him. Kaya nga, kanina binibrief natin yung mga ibabaptize natin. No? Pagdating po sa pagbibigay, pagdating sa ating pong attendance, pagdating po sa mga mangyayari after that they will be baptized. Sabi ko sa kanila, mga kapatid, na yung ating pong simbahan ay open para sa kanila, but they need to understand what are the responsibilities after that they become
a member of the church. Pag naging membro ka na, sabi ko, iba yung attender sa membro ng simbahan. Kasi yung attender, you're only observing. And there's no commitment. Iba na pag naging membro ka na ng simbahan ng Diyos. Iba na pag naging membro ka na ng isang body of Christ. Hindi ka na pwedeng lumiban. Minsan hindi ka pupunta. Kung ikaw yung inaasahan doon na mag-special number, kailangan andun ka. And that is the one body. Lagi po nating isipin, when we are serving the Lord, sa ating pong pagtitipon, we're acting as one. Tayo ay kumikilos ng iisa. We are united in the Lord Jesus Christ. Meron po tayong isang goal lamang, dyan po ay purihin po ang ating Panginoon at tayo po ay maglingkod sa isang Diyos. Kahit maraming miyembro ng ating simbahan, mga kapatid, kung tayo naman ay hiwa-hiwalay, wala din pong kwenta. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, as we grow, dapat bawat isa sa atin lumalago din. Kasi kahit dumami tayo, mga kapatid, kung hindi naman lumalago yung bawat isa, maghihiwa-hiwalay din yan. As we grow as a Christian, we need to be united more and more. Yan po ang problema ng maraming churches. May mga divisions. Dito yung mga mayayaman, dito yung mga mahirap, dito yung mga pogi, dito yung mga pangit, dito yung mga matataba, dito yung mga payat. May mga division. Yun nga ang kagandahan ng church eh. Kahit payat ka, kahit mataba ka, welcome ka sa church. Kahit pogi ka, welcome ka sa church. Kahit pangit ka, welcome sa church. Kahit hindi ka tanggap-tanggap sa society, welcome ka sa church. Dahil bakit po? Hindi naman po sa appearance hindi ng Panginoon, kundi doon po sa pananampalataya na ginawa natin sa Panginoon Kristo when we got saved. When we accept Him as personal Savior. Tandaan po natin, ang miyembro ng isang simbahan ay dapat po ligtas. Hindi ka pwede maging miyembro ng isang simbahan. Kaya nga, isa-isa natin pinapaniwanan sa kanila, itong salvation na ito, meron pa ako na rin kanina na yung baptism po raw ay naguhugas ng kasalanan. Sabi ko, hindi. Hindi naguhugas ng kasalanan. Walang kinalaman ang baptism sa paghugas ng kasalanan. Inugasan ng Panginoon yung ating kasalanan noong tayo tumanggap sa Panginoon. Ang kanyang dugo ay nagugas po sa ating mga kasalanan. Ang baptism, sabi nga namin ni Brother Brian, is yung identity mo that you are a follower of the Lord Jesus Christ. The death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. Yan po ang kabuluhan po ng baptism. At sabi ko nga po sa kanila, pag binaptize ka, ikaw ay magiging miyembro ng simbahan. Acts chapter 2. And they were gladly receive His word, were baptized, and added to the church 3,000 souls in the same day. So we can see here, mga kapatid, na yung body of Christ, kung titignan talaga ng pag-aaralan natin, napakadami po dapat natin i-discuss. Pero because of the time, mga kapatid, ito lamang po ang pinakabuod ng ating po pag-aaral. Lahat tayo ay iisa. Lahat tayo ay iisa. We are all one in one body. Different parts, but we are one. Hindi pwedeng mahiwala yung isa. Natin pwede sabihin, sige, okay lang, wala naman. Pwede pa rin naman kami maglingkod sa pang kahit wala ka. Hindi pwede. Dapat kasama ka pa rin because you are a part of the body of Christ. Everyone is important. So mga kapatid, dapat po magpanalanginan tayo. Let's always pray to each one, for each one, mga kapatid, because all of us is important in the ministry of God. Amen. Hindi po natin pwede sabihin na si pastor lang may importante. Hindi po. Pati ang mga membro ay importante sa gawain ng Panginoon. Kaya po, salamat tayo sa Panginoon that He is a great assembler ng simbahan ng Diyos. Pinagsasama-sama niya yung pong lahat ng mga tao sa kanyang simbahan upang magawa po niya ang kanyang kalooban dito po sa lupa na ito. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, thank you for this afternoon. Salamat, Panginoon, sa aming pong narinig. At thank you, Lord, for compacted us, bringing us together in one body and one church, Lord. We know that every one of us have differences. But Lord, we know that you are the one who put us here, and Lord, let our differences, Lord, will be a design or will be a beautiful sight, Lord, for us to serve you, Lord, more earnestly.
Salamat, Panginoon, sa aming pong simbahan na ginagamit niyo po, Panginoon, for us to be used in the ministry of God. Continually, Lord, kami po lumalago. As we grow, Panginoon, halayin ko po bawat isa ay lumago din po, Panginoon. Maraming salamat po, palain niyo pong bawat isa. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord and God bless po sa bawat isa.